Hello po. Live na po tayo. Live, live, live. Live na po tayo. Live na po tayo, guys. Live na po tayo. Hehehe. Magkapal ang buhok. Biglang nagsarahan ng mga barbershop dito sa amin. Bakasyon na. Pagupit sana kanina. Wala na, parang bukas na barberia. Bukod sa appointment, ay sarado na talaga. Pag nagbukas yung pa-appointment ka muna. Hello, good evening Ate Sheena. Andiyan si Ate Gemini dito sa kabila. Sino nandyan? Alright. Gusto ko po eh. Andyan, apat, okay. Andyan na ba kayo? Andyan. Kuya Dindo namin, andyan na. Alright. Life-giving spirit. Part 10. Ito po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Sons and Daughters of God. Diyan na si Pastor Jing. Alright, pwede na tayo magsimula. Good evening, Sister Weng Ramos. Hello, Merry Christmas sa inyo. Hallelujah. Dito po sa Lagi, Last Adam's Generation Institute, kaya po may I o Lagi, institute po ito. Institute na masabi mong informal, dahil hindi naman tayo nagbibigay ng diploma. Ito ay masasabi nating spiritual na institute. Ang institute po ay paaralan. So, dito po, ang main purpose, masasabi nating mission, ay for the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal. Kaya kasama po sa misyon ng Lagi na i-perfect o isakdal ang mga banal. Ngunit sa misyon na ito, sumusunod po ito sa principle ng Diyos. Kung may mga Kristiyano na sumasali sa Lagi, ngunit hindi po sumusunod sa prinsipyo ng Diyos na pinatutupad ng Lagi patungkol sa pagtuturo, at ayaw po nila ma-perfect, ang Lagi po hindi po nanghihinayang na umalis kayo. Unang-una, ang Lagi po nagbibigay ng turo na libre, nagbibigay ng seminar na libre. Ang ayaw pong sumunod at lalo naging rebelde sa Lagi, masaya po kaming umalis kayo. Ganyan po ang Lagi. Hindi po ito religion na himas-himasin namin kayo dahil nagtampo kayo at sumuway kayo, naging rebelde kayo, naging mayabang kayo. Hindi po kayo panghihinayang ng Lagi na ito. Punta po kayo dun sa church na pinanggalingan ninyo kung doon kayo masaya. Ulitin ko po, hindi kailanman manghihinayang ang Lagi kung umalis kayo. Dahil unang-una, hindi po kami naghahanap ng members. Ang amin pong misyon ay i-perfect ang mga banal. Kaya ito po ang magiging topic natin sa gabing ito. Para malaman natin na ganyan po ang prinsipyo ng Diyos.
ayaw po natin maturuan, nagiging irresponsible po tayo na gusto nating sundin ng iba ang ayaw naman nating gawin, at kapag tayo po ay napayuhan para sa kabubuti natin, nagre-rebelde tayo, masaya po kaming hindi na kayong makita dito. Iba po ito ang lagi. Hindi po ito naghahanap ng members. Ang hinahanap po nito, mga anak ng Diyos na naniniwala sila'y binanal at gusto nilang may sasakdal o ma-perfect. Ganito po ang lagi. Hindi po ito ministry na himas-himasin tayo, supposed to be leaders na tayo, pero kailang himas-himasin tayo pag nagtampo tayo at sasabihin, iniibig ka namin, bumalik ka. No, hindi po ganon ang lagi. Ang lagi po sumusunod sa prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang prinsipyo ng pag-ibig ng Diyos, kapag hindi tayo maging henerasyon ng life-giving spirit, hindi po niya tayo aalagaan. Pakinggan natin. Ha? Ulitin ko, ang lagi po hindi nangihinayang sa mga rebelde. Umalis kayo, bumalik kayo, no problem. Tatanggapin namin kayo, basta wala na kayong karga. Kung may karga kayo, mga pastor, pinapayuhan ko, ilihat niyo, i-cast out niyo ang karga nila. Dahil akala ng mga ito, sila yon. Pero ang hindi nila alam, pinaghaharian sila ng karga nila na dala-dala nila mula doon sa pinanggalingan nila. Espiritu ng rebellion. Ngayon, kung may mga kaibigan kayo na narito sa lagi at gusto rin magrebelde, umalis din po kayo. Hindi namin kayo pangihinayangan. Kung akala natin, dito po sa lagi ay barkadahan, tropahan, kamag-anakan. At pag nagtampo ang iyong tropa ay alis ka rin, hindi po ganyan ang lagi. Hindi po kami konsentidor. Nililinaw ko lang. Tingnan natin kung ano ang prinsipyo ng Diyos. Gusto niyo umalis din, umalis po kayo. No problem. Wala po kami. Doon po sa ibang churches, doon kayo masaya, doon kayo. Pagkatapos ng rapture, kita-kita tayo sa langit. Sigurado naman magkikita tayo. Pero dito sa lupa po, sa imbahada ng Diyos, hindi po at walang puwang ang rebellion. Tingnan niyo po kung paano sinasabi ko na mahal tayo ng Diyos, pero pag ayaw natin sumunod sa Diyos, naging rebelde tayo, puputulin po ng Diyos ang henerasyon niya sa atin. Ha? Basahin natin sa Lucas. Aklat ng Lucas. Gusto ko maunawaan po natin ito. Chapter 3 ng Lucas, o chapter 1 muna tayo. Lucas chapter 1. Dito po, tinuturo natin ang ating karapatan, ang pagiging anak ng Diyos. Ngunit kung akala natin ito ay denominasyon na susunod sa ibang gapos ng ibang denominasyon. No, iba po ang lagi. Iba po. Dito po ang usapan lagi ay usapang Diyos. May pag-ibig po dito, pero ang pag-ibig dito hindi konsentidor. Dahil hindi kami irresponsable. Ha? Ayaw namin maging irresponsable. Pangangatawanan namin ang aming responsibilidad. Sa lahat ng nagre-rebelde, malaya po kayong umalis. Pag wala na kayong karga, bumalik kayo. Welcome kayo dito. No problem. Ha? Verse 26, Lucas chapter 1. And in the 6 months, or in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Verse 27, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came unto her and said, Hail,
thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. King James Version po ang ating binabasa dahil marami po tayong mapupuna. Sa King James Version, tingnan niyo po pag nagbabasa kayo kung ano-ano ang mga nakatagilid ay talik. Wala po ito sa original na text. Ang nag-translate dito sa King James Version ay dinugtong niya para pagdating ng magbasa ay naunawaan nila marahil na may pinatutungkulan yung kanyang italic na mga words na dinugtong. Ngunit wala po ito sa original text. Verse 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind that manner of salutation this should be. Bakit ganito, sabi niya? Bakit ganito? Ang pagbati sa akin ng anghel. Verse 30, and the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. 31, and behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Tingnan niyo po ang inyong King James Version. Ang salitang Jesus, capital letter G, J, E, S, U, S. Tingnan niyo po. Pagka ganyan po ang ating nababasa, marahil gustong kunin ang ating atensyon. Bakit sinabing Jesus na malaking capital letters lahat? Itong Jesus na ito sa verse 31, ito rin yung capital letter na L-O-R-D, Lord. Wala tayong time na discuss, pero kung kayo po talaga ay gustong matuto, ay pansinin niyo po ito. Kung may time tayo, sana ating ito ma-discuss. Pero palagay ko ay, kung talagang kahit na anong diskusyon, ituro natin, wala naman tayong gana po alamin kung ano itong origin na ito, baliwala po ito. So, tingnan niyo po, Jesus. He shall be great, 32, and shall be called the Son of the Highest. Tingnan niyo po, the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, paghahari. Verse 33, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Yan niyo po. Son, he shall be called the Son of the Highest. Alright? Ngunit may papansinin tayo ayon sa principle ng Diyos na sinasabing, mahal tayo ng Diyos. Ngunit kapag rebelde tayo at patuloy tayo magre-rebelde katulad ni Adam, hindi po niya kukunin ang henerasyon niya na kauri niya sa iyo. Hindi po ganun ang Diyos. Iba po ang sinasabing pag-ibig ng Diyos. Baka masabi niyo walang pag-ibig sa lagi. Tampurupot ka na supposed to be leader ka. Hindi pwede sa lagi yan. No. Hindi kami naghahanap ng ganyan. Alright? So, tingnan natin. Sa chapter 3 na tayo ng Lucas. Gusto ko lang mabasa natin at mamaya mapupuna natin kung ano ibig sabihin. Lucas chapter 3 verse 21 at 22. Now, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also, being baptized and praying, the heaven was open. Ang dasan ito. Verse 22, and the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my Son, in thee I am well pleased.
Thou art my son, in thee I am well pleased. Diniklara po dito ng Diyos na please sa Tagalog. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad sa isang kalapate at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Kung sinabing ikaw ang sinisinta kong anak, may mga anak siyang hindi sinisinta. Correct. Alam niyo po, ang ministry ay imbahada ng Diyos dito sa visible world. Imbahada means ambassador. Ngunit, ang imbahada ng Diyos sa mundong ito ay pinamumunuan ng mga sinisinta niyang anak. May iisa sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang sinisinta, ito po sa Galatia na sinasabi, adopted son. Ulitin ko po, adopted sons. Ito yung nakitaan ng buhay, kaisipan, wangis, at katulad ng Ama. Pero kung akala natin ang ministry po ay pasikatan, payabangan, paninita na hindi naman natin kayang gawin. Pagka po nanita tayo sa mga members, sa mga leaders na kasama ko, leaders ka man, na para bang gusto mo gawin nila mga bagay na hindi mo naman ginagawa, hindi ka pwede sa lagi. Maghanap ka o mag-final ka ng church mo. Ha? Hindi po ganyan ang lagi. Kung gusto mong gawin nila, kung akala mo kay pastor, gawin mo muna. Ha? Hindi yung kayabang-yabang mo magsalita, hindi mo naman ginagawa ang inuutos mo. Ha? We live by example, kapatid. Kung payabangan, hindi po yan imbahada ng Diyos. Nakala mo kung sinong ay, nako. So, dito po, mapapatunayan natin. Sinisinta niyang anak. Kung unawain mo ito sa panahon ngayon, mayroong siyang sinisinta, may mga hindi sinisinta. At mga hindi sinisinta, wala po silang karapatan humawak ng imbahada ng Diyos dito sa mundong nakikita. Kaya hindi po nanghihinayang lagi sa mga hindi sinisinta ng Diyos. May pag-ibig po ang Diyos. Ngunit mayroon siya sinisinta dahil sumusunod sa kanyang principle. Kapag hindi na tayo sumunod, sa palagay mo, maraming Kristiyano ang bigla na nasagasaan na baril, namatay sa sakit. Nasaan ang pagsinta ng Diyos? Bakit sila nagperis, nangamatay? Bakit? Dahil ang ministry po o ang pagsinta ng Diyos ay may responsibilidad. Ulitin ko po, may responsibilidad. Ang responsibilidad na ito ay nagmumula sa ating Ama na ating buhay na salita rin. Pero kung ang salita na ating pinakikinggan ay salita ng rebellion, kapatid, hindi tayo pwede. Hindi tayo nakapaluob sa sinasabi ng Diyos. Sinisinta niya tayo. Kaya ayan ang resulta. Maaga pa lang nawala na. Nagkasakit pa. At namatay. Verse 21 ulit. Basahin natin. Nangyari nga nang mabautismo ng buong bayan na si Jesus ay binautismohan naman. At nang nananalangin,
at nabuksan ang langit. Verse 32, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan, tulad sa isang kalapati at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak. Pag sinabing ikaw, pwede mo bang angkinin na hindi lamang si Jesus ang sinasabihan, kundi ikaw? Ngunit, kailan malugod siya sa iyo? Sa iyo ako lubos na nalulugod. Dahil hindi po pwedeng ipamahala ng Diyos ang kanyang imbahada dito sa visible world kung wala tayong natutunan maging ambassador for Christ. Hindi po pwede. Hindi po niya binibigay ito sa mga irresponsable. Amasanan ng tahanan, pero walang kasing batugan. Inaasa sa babae ang pagpakain sa kanyang pamilya. Yurakan po natin, durugin natin ang bungo ni Satanas na yan. Dahil hanggat hindi natin dinudurog yan, kapatid, kawawa ang pamilya natin. Ang tunay na lalaki, kapatid, responsable. Hindi inaasa sa babae ang pagpakain sa kanyang anak. Huwag tayo magsalitang anak tayo ng Diyos pero wala tayong kasing irresponsable. Tapos gusto natin tatampo-tampo tayo, sunduin tayo doon. At sabing mahal ka na, pagmahal ka na, balik ka na, maawa ka. No! Sa lagi, walang kanyang ugali po. Salamat kayo kung local pastor ninyo ay may kanyang ugali. Sa akin, no. A billion times no. No! Ayaw mo maging responsable, lumabas ka. Dahil katitisuran ka lang ng mga responsable. Iasa mo sa babaeng pamilya mo. Kalalaki mong tao. Tapos papasok sa ministry, patupad mo rin dito ang responsibilidad mo. Iutos mo sa kasamaan mo, hindi mo ginagawa. Hindi pwede yan. Okay, punta tayo sa baba tayo at malalaman natin sinasabi. Verse 23. Did you know genealogy of Jesus Christ? Dito po sa lagi, ang perfecting of the saints, kasama po ang tatalupan tayo. Babalatan tayo dito, kapatid. Masaktan ka na kung masaktan ka. Babalatan ka namin dito hanggang sa mawala ang lahat ng balat sibuyas mo. Para matuto tayo makinig sa banal na Espiritu. Hindi sa Espiritu ng kayabangan. Kung hindi tayo matuto dito, kapatid, hindi ka welcome dito. I'm sorry. Tingnan niyo po dito. Verse 23, chapter 3 ng Lucas. Basahin ko po sa King James. And Jesus himself began to be about 30 years of age, being, as was supposed, the son of David. As was supposed. Tingnan niyo po ang salitang was. As was supposed, the son of David. Which was the son of Heli. Ang the son po wala. Ang the son, King James Version, naka-italic. Kaya wala po yan sa original. Ngunit may salitang was. Gusto ko may makuha tayo sa gabing ito. Si Jesus daw, nga 30 years old siya, na supposed to be anak ni Jose. Ibig sabihin, pinalagay na anak siya ni Jose, the son of Joseph. Ngunit may salitang was. Which was?
Speaking of Joseph, which was the son of Heli. Pero kung tanggalin natin the son, mababasa natin, which was of Heli. Alright? Which was of Heli. Verse 24 hanggang pababa, which was the son, ang the son naka-italic, pero ang was hindi naka-italic. Kung may time kayo, basahin nyo mabuti pa. Punta tayo sa dulo nito. Now, hanggang sa 38, pababa, mababasa natin. O sa 37 para meron tayong kakapitan. Which was the son of Methuselah, which was. Ang the son, naka-italic. Ang was, hindi. Ulitin ko po, sa verse 37, mayroon pa rin the son. Kung yan ay naka-italic, ibig sabihin sa original, pagkabanggit ng Diyos, walang son. Wala. Kasi ang the son ay naka-italic. Si Jesus, nung sinabing son, hindi po naka-italic. Verse 37, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch. Tingnan niyo po ang was nandyan. Si Jesus hindi was the son. No. Siya ay son. Thou art my son. Hindi niya sinabi, ikaw ay, you were my son. Hindi po. Thou art my son, in whom I am well pleased until now. Wala ito sa pulpito nyo, kaya paano ba paliwanag? Talk to me. Ha? Word for word po tayo dito, pero tingnan natin kung italic ko. Hindi. Verse 37, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared. Ang the son po, tingnan nyo, naka-italic lahat. Which was the son of Maleliel, which was the son of Kainan. Verse 38. Dito gusto ko may mapuna kayo. Which was the son of Enos. The son. Which was the son of Seth. Was. Which was the son of Adam. Which was the son of God. Pero ang the son ay italic. Ano ang ibig sabihin? Nung si Jesus ang binanggit, walang was. Mula nung kay Jose, na supposed to be anak daw ni Jose, which was past tense. Kay Jesus, walang was. Maging dito kay Adan, walang the son, but which was of God. Tanggalin mo the son. Basahin natin sa verse 38, walang the son, ha? Ganun ka-italic. Which was of Enos, which was of Seth, which was of Adam, which was of God. Tanggalin natin the son, dahil wala sa original. Andiyan po. So, anong ibig sabihin dito? Hindi po nagkataon itong mga ganitong sulat. Si Adan po ay sa Diyos. Ngunit dahil siya ay suwail, rebelde, sa kanya nagsimula ang salita na was. Dati. Mahal ng Diyos si Adan. Mahal niya itong lahat ng mga taong binanggit. Pero dahil si Adan at ang kanyang lahi ay makasalanan, wala pong son. Sila lahat ay was. Ibig sabihin ng was, lumipas, sila lahat ay tao lamang. Ulitin ko po. Ang was, nagpapahiwatig sa time, sa panahon, at lahi. Kaya kung ikaw pumasok sa lagi at rebelde ka, mahal ka ng Diyos, mahal ka rin ng lagi, pero was ka. Was.
puputulin ng lagi ang koneksyon mo bilang imbahada ng Diyos dito sa lagi. Dahil ayaw mo tanggapin ang tunay mong katauhan. Nasa lahi ka ng unang Adan na was. Hanggang ngayon, ganyan sa maraming pulpito. Nagsasalita sila pero they were the generation, mga tao lamang. Ulitin po natin sa verse 38 at mag-pray tayo. Which was of Enos, which was of Seth, which was of Adam, which was of God. Wala pong sam. Lahat sila was, lumipas. Lahat ng lumipas, kapatid, ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Nabasa natin kanina, nang mabautismohan si Jesus, wala kang mabasang was. Thou art my son, in whom I am well pleased. Sumunod, binatay ang henerasyon na si Jesus daw ipinalagay na anak ni Jose, which was. Doon nagsimula ang lahing lumilipas. Ang lumipas na, wala na. Minanawa kayo. It takes wisdom to listen to the Spirit, kapatid. Kung akala ninyo ang ministry, kapatid, barkadahan, tropahan, at pag umalis ang tropa ninyo, sunod kayo, umalis po kayo. Hindi po kayo panghinayan ng lagi. Dito po, tinuturo natin ang tunay na katauhan. Ngunit hindi po konsentidor ang pag-ibig ng Diyos dito. Ang mga nakakasira po, inaalis natin. Yung mga dawag, binubunot natin. Inaalis natin sa ating halamanan. Parating ang panahon ng dawag bumalik at siya tunay na maitanim sa halamanan, welcome po tayo. No problem. Yan po ang example. Si Adan na hininga ng Diyos, hininga ng buhay, kinitil ng Diyos ang henerasyon ni Adan dahil siya'y lumipas. Dumating ang huling Adan, hindi po siya was. Nakita natin kanina, balikan nga natin ulit. Sabi niya kay Mary, verse 26 to 33, balikan natin. Sa chapter 1, chapter 1 verse 26. Tingnan niyo po rito. Nung binanggit ang salitang Jesus. Ito po ang huling Adan kung saan nanggaling ang lahi ng mga life-giving spirit. Mga espiritu, Elohim, mga Diyos na nagbibigay buhay. Kung akala mo nakukuha sa doktrina po ang imbahada ng Diyos, nagkakamali tayo. Marami na, tingnan nyo, lingunin nyo po ang nakaraan. Sabi ng Panginoon, sino man tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. At tumanggap sa nagsugo sa akin, ang Ama. Kung ikaw ngayon ay sinugo at namatay ka sa kanser, sa palagay mo, natupad ang sinabi ng Diyos na sino man tumanggap sa atin, itinanggap siya. Ibig sabihin, hindi nakita siya sa atin. Dahil bakit tayo napatay? Bakit pinatay ng diablo? Ang sugo ng Diyos. Dahil kung sino nakakita sa kanya, nakita ang Diyos. Paano siya napatay ng kanser? Paano siya napatay ng baril? Paano siya napatay ng COVID?
Hindi na sabi ni Jesus, sino man tumanggap sa inyo, tumanggap sa akin. At tumanggap sa nagutos o nagsugo sa akin, ang Ama. Sa makatuwid, ikaw ang nakikitang Ama. Ang mga anak po ang nakikitang Ama. Bakit ngayon tinablan tayo ng dyablo? Bakit? Kasi akala lang natin, alam natin ang greater truth, pero sa puso natin, gusto natin maghari-harian. Yan po ang lahi ng unang Adan na makasalanan. Puno ng mabutit masama ang kanyang utak. Tingnan mo si Jesus. Tingnan mo dito. Chapter 1 ng Lucas. Verse 31. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Verse 32. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and his kingdom, and of his kingdom there shall be no end. Wala pong was, wala araw patid, hindi lumilipas ang kaharian niya. And of his kingdom there shall be no end. Ngunit sa Lucas chapter 3, lahat na naroon maliban kay Jesus, tinawag na mga was, lumipas na. Mga dati. Si Jesus, hindi po dati. Wala po nakaakibat sa kanyang pangalan bilang anak ng Diyos. Ang kanyang kaharian daw, walang katapusan. So, walang was. Nakuha niyo pa? Dito sa lagi, ito po ang ating pinangangalandakan na dapat nating matutunan. Dahil pag hindi po, magagaya tayo sa maraming nauna sa atin o nakasabay natin na pinagdudurog sila ng dyablo. Bakit? Dahil hindi inuunawa ang kanilang pagiging anak. Ayon, gusto maghari-harian, ayaw magpasako. So umalis ka. Sabihin mo, hindi namin alam ang pag-ibig. Alam po namin ang pag-ibig. Ang pag-ibig namin, hindi po konsentidor. Ang mga irresponsable na minister, mga konsentidor. Ano ibig sabihin ng konsentidor? Lalaki ka! Kinukonsenti mo paging batugan mo. Inaasa mo sa asawa mo sa babae. Pakainin kayo! Hindi pwede sa dagi yan, kapatid. No. Dito, pangatawanan namin ang aming pagkatao. Whatever we bind on earth is bound in heaven. Whatever we lose on earth is loose in heaven. Hindi po kami konsentidor dito. Pero kung akala mo, hindi namin alam pag-ibig dahil pinabayaan namin umalis ka, ikaw ang umalis. Gusto mo sunduin ka namin, bibihin ka namin? No. Mag-pioneer ka ng church mo. Okay? Huwag mo na kaming pakialaman. Dahil pag namatay ka, na wala rin kami sa mundong ito, magkikita naman tayo sa langit, kapatid. Sigurado yan. Pero dito sa lupa, sa visible world, ang piniperfect ng lagi ay mga hindi irresponsable. Wala ditong tropahan. Walang kamag-anak dito. Ayaw sumunod, ayaw alamin ang tunay na katauhan at magrebelde, manuligsa. No. Hindi kami naghanap ng members dito, kapatid. Ulitin ko. Hindi kami nagpaparami ng members. Pinaparami namin dito yung mga banal na gusto ma-perfect. Okay? Alright? Ganun nangyari? Ba't tumatawag yung isang yun? Alright. So, itong mga tropa-tropa sa ministry po, hindi pwede yan. Walang tropa dito.
Usapang Diyos po dito. Kaya mong tropa mo kung umalis, babalik yan pag nagising. Kung wala na siyang karga. Pero pag may karga yan, patuloy yung manunulig sa atin. Dahil ganyan mga irresponsable mga batugan na ama. Inaasa nila sa kanilang asawang babae pagpakain sa kanila. Hindi po pwede siya lagi yan. Kaya nga dito, hindi po tayo umaasa pakainin tayo ng tupa. Hindi po. Hanggat maaari tayo nagpapakain sa tupa. Hindi po tayo nangihingi ng abuloy ng tupa, lalo na mahihirap. Lulukoy natin sila na hindi sila pinagpapala dahil hindi sila nagbibigay ng tithes and offering. Hindi po uso dito sa lagi yan. Hindi kami nag-minister dito para pakainin ninyo. Kayo po pakakainin namin. Wala kang makitang pastor, pinakain siya ng tupa niya. Ang pastor nagpapakain sa tupa. Hindi po kami naghahangad ng tithes and offering ninyo. Kung may bibigay po kayo, well and good. Gagamitin natin sa ministry yan. Pero para asahan namin kayo na dumami ang members, dadami rin kita namin, hindi po kami ganun. Sorry. Kami po mga embahada ng kataas-taasan. Pati po toilet paper namin libre. Binibigay po ng aming nasyon na banal. Yan po ang aming pananampalataya. Hindi po kami pumasok sa ministry para po pakainin ninyo. No. Kung ganyan po ang ministry, hindi ako papasok. Sorry. Ha? Tapos na ako. Graduate na ako sa ganyang kaalaman. Ha? So, sumama ang loob. Umalis ang umalis. Siguruhin ko siya, pag natikman mo na ang greater truth, babalik at babalik ka. Pero dito po, iba ang disiplina sa lagi. Naging rebelde ka, alis ka. Hindi ka namin alagaan, bibihin ka namin, maraming tao sa mundo, hindi umabilang. Ang gusto, mga perfect, pasok. Libre po. Pakakainin namin kayo. Kung kaya lang namin, paggawa ka namin ng bahay dito. Para libre din ang tirahan mo. Pero never naasa kami sa inyo. Ha? Ganyan po ang lagi. Alright. So punta na tayo. Palagay ko may natutunan kayo. Ulitin ko sa mga huli. Iba po ang was. Ang was ginagamit lamang sa mga tao lamang. Sa mga lahi ng unang Adan. Doon po uso yan. Sa lahi po ni Jesus, wala pong was. Ang kanyang paghahari o kaharian ay wala pong hanggan. Kaya wala pong was. Father Almighty, salamat po at amin itong unawain ng gusto kahit na maliit na bagay, maliit na mga dapat pansinin ay mapapansin dahil sa iyong gusto na matutunan namin ito upang mahusto ang aming kaalaman ayon sa iyong misyong binigay sa amin for the perfecting of the saints. Kaya, Father Almighty, great I am, Abba. Masakit man, ngunit dito kami natututo. Kapag hindi kami natalupan, hindi kami magigising at umalis sa gapos ng dati naming kaalaman. Kaya, Ama, ituloy namin ang pagtatalop sa aming mga sarili sa pamagitan ng karunungan mo. Upang tuluyan kami lumaya sa lahi ng panahon. May panahon at may lahi na tao. Dahil kami ay walang lahi at walang panahon. Dahil ang aming DNA ay ikaw, hindi sakop ng panahon at anumang lahi. Ama, we give you all the glory and the honor at kami po ay nagpapasalamat sa iyong lubos dahil patuloy mo binubuhos ang iyong kaalaman sa aming iyong buto at laman. In the name of our righteousness, sa pangalan ng aming katuwiran at aming buhay si Kristo Jesus. Amen. Angels of God will dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. Now, ulitin natin bago tayo magtapos. Sa Lucas chapter 1, nabasa natin na si Jesus ay hindi po sakop ng panahon at lahi. Dahil ang kanya pong paghahari ay walang katapusan.
and of His kingdom there shall be no end. So wala po ang was dito. Sa chapter 3 ng Lucas, dito po, ipinaliwanag naman mula kay Jesus hanggang kay Adam. Ayon sa King James Version, may nababasa tayo na the Son, ngunit naka-italic. Hindi talaga sila Son. Yan ang tunay na Son ay kanyang kinalulugdan sa chapter 3. Sa chapter 1, ang kanyang kaharian, paghahari ay walang katapusan. So ating ulitin, bago tayo lumipat sa ating talata. Ayun. Chapter 3 ulit. Dito sa verse 21 to 22. And now when all the people were baptized, it came to pass, verse 21 ng chapter 3 ng Lucas. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Ang mga kinalulugdan ng Diyos, kapatid, gusto ko lang pagdiinan. Pa nag-pray, bukas po ang langit. Ulitin ko. Now, when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was open. Was open. May salitang was. Bakit? Nung panahon ni Jesus, nabuksan ang langit nung nag-pray si Jesus. Si Jesus. Was. Ibig sabihin, nagsara. Ulitin ko. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was open. Sa Tagalog pa, nabuksan. Pero ibig sabihin na nabuksan, nagsara ulit. Ibig sabihin, kapatid, ang prayer na nagbubukas ng langit ay ang prayer ng verse 22. Lucas 3, verse 22. And the Holy Ghost descended in a bodily shape, like a dove. Pag nagbukas po ang hangin, ang langit, may bumababa. Banal na Espiritu Santo. In a voice came from heaven. Ito ang nagpray. Pag hindi natin katauhan ito, hanggang ngayon, ang heaven ay sarado. And the Holy Ghost descended in a bodily shape, like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son. Ang prayer po ng beloved Son, pag nag-pray, nakikinig ang langit. Bumubukas. Bakit? Ang langit po, sumusunod lang sa anak. Hindi po siya higit sa anak. Ulitin ko po, ang langit po, hindi po higit kaysa anak. Dahil ang gumawa ng langit at lupa ay ang anak. Kaya pa nag-pray itong beloved Son, nakikinig po ang lahat ng nilalang niya. Ang langit bumubukas. Ang presensya ng Diyos bukas, bababa ang banal na Espiritu. Kasi itong beloved Son, sabi ng Ama, Thou art my beloved Son, in Thee I am well pleased. Kaya dito sa lagi, kung matampuhin tayo, mayabang, mapagmataas, dahil akala natin ay doon sa pinanggalingan natin, maganda kanilang turo, dadalhin dito sa atin. Pag hindi natin niyakap ang turo nila, sasama ang loob natin, pero tayo mismo ay hindi rin gumagawa, hindi tayo, wala tayo sa katauhan ng beloved Son. So kung
dakdak tayo ng dakdak dito, hindi naman nabubuksan ang langit. Ano ang saysay? Abe, pag hindi nabuksan ang langit, ang banal na Espiritu o Holy Ghost hindi bumababa. Ang ibig sabihin ng bumababa, descend, ibig sabihin ng yarad o descend, dugtong po ang langit at lupa. Sa tinatayuan natin ito, may highway patungkol doon sa presensya sa trono ng Diyos. Itong highway na ito, katauhan po ito ng banal na Espiritu Santo. Dahil ang katawan at ang ulo may lieg. Ang lieg po na nagdudugtong sa ulo at katawan ay ang banal na Espiritu Santo. Ang ulo na sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama. Kaya ang anak din o ang katawan ay nakaupo din doon kung nakarugtong sila. Pero kung puro tayo payabangan, kapatid, sino ang lugi? Kaya napakarami na nga nating example Dahil nila yakapin ang tunay nilang katawan na sila buto at laman ng the beloved Son. Ano nangyari? Nailagay sila sa sa lumipas na si Adan. Buhay na kaluluwa lamang. Ano nangyari? Mahal ba sila ng Diyos? Sigurado ako, mahal sila ng Diyos. Pero bakit pinahintulutan? Sabi na pinahintulutan ng Diyos. Bakit sila nangamatay? Karumal-dumal pang kamatayan. Nagsisilbi sa Diyos, tawag nila. Asan ang pagmamahal ng Diyos? So sabihin nyo, hindi namin mahal ang tao rito. Dahil nagtampo kayo, umalis kayo, hindi namin kayo sinundo. Hindi namin kayo. Mga baby lang pong ginaganon. Kung tayo ay nagpipreach-preach na, lalo na nagyayabang pa tayo sa ating doktrina, hindi ka baby dapat. So hindi ka namin ugoy-ugoyin dito. Dahil ayaw mo paniwalaan ang turo dito Gusto mo yung pinanggalingan mong turo, tapos sabihin, ano bang ministry yan? Ano bang pastor yan? O sinasabi niyo hindi niyo kailangan ng members? No. Dito po, pamilya ng Diyos. Wala pong members. Sa church, sa lagi po, wala pong members. Ang nananatili dito at gusto matuto ng ating tunay na katauhan, pamilya po, hindi po members. Sila po ay citizen, hindi po members. Wala pong masabi, Pilipino ka ba? Opo. Anong bansa ka member? Wala pong membership pagdating po sa nationality. Ang tawag po doon, citizenship. So, paano mabuksan ng langit? Kung hindi natin alam na itong the beloved Son ay simula ng lahi na ikaw at ako. Tapos pray tayo ng prayer ng mga lahi ng unang Adan na lumipas na, mahal ng Diyos, pero hindi niya pinatuloy kanilang lahi. Kaya nga sila lahat was. Si Jesus lang ang sinabi dito, ang kanyang kaharian ay walang hanggan. So walang was. Nakuha niyo po? So kung hindi natin ito alamin, at dadaan tayo sa kamalayan ng mga reliyoso, nagagapos ng kung ano ng doktrina, at pag hindi nyo narinig ang doktrina nyo rito, sasamaan loob ninyo, dahil akala ninyo ay hindi tama. Kaya umalis kayo. Hindi namin kayo konsintihin, kapatid. No. Kami dito, ang aming hinahalukay, it is the glory of kings to search out the matter, ay ano kami, totoo. Pag nag-pray ang the beloved Son, ang heaven, sunod-sunuran sa Kanya. Hindi po siya sumusunod sa heaven. Dahil higit po siya kaysa heaven. Correct? Gusto ko patunayan
At gusto ko pong matandaan natin, pag sinabing beloved son, sinabi dito ng Ama, Thou art my beloved son, in thee I am well pleased. Ito pong beloved son, ang nakikitang Ama. Wala pong son dito sa mundo na hindi siya ang nakikitang Ama. Dahil ang son at ang Ama, iisa, ngunit sinabing son, dahil siya ang may buto at laman. Pag walang buto ang laman ang Diyos, wala po siyang son sa mundong ito. Kaya creation is in travail. Why? They are waiting for the manifestation of the sons. Pag sinabing manifestation, nakikita, nahihipo, may buto at laman ng mga anak. Yan po hinahanap nila. Hindi po ang Diyos. Alam nila at kilala nila ang Diyos na nagbaba sa kanila dito. Pero authority dito sa whole creation ay nakasalalay sa the only begotten and beloved Son. May buto at laman. Wala na rito si Jesus. Sino ngayon ang mga anak na beloved Son? Sino may buto at laman na may buhay Kristo? Sino? Talk to me. Pero kapag hindi ka sumunod sa tunay mong lahi, ipagdikdikan mo dito yung katuruan nila doon. Hindi, I am not pleased. Maiiwan ka sa lahi ng mga was, sakop ng panahon at lahi. Kaya tingnan mo, yung masugid ninyo mga preachers, dumating ang bagyo. Nag-post, nabasa ko. May God help us. May God help us. Kingdom ang tinuturo, pero hindi niya kilala kung sino siya. Anong may God help us? Sino nakikita ang Diyos sa mundong ito? Sino may buto at laman? Yan ang sinusunod ng creation, kapatid. Hindi ang Diyos na hindi nakikita. Punta tayo sa Romans chapter 8 para malinawan natin sinasabi natin. Ayaw nyo pasakop, ayaw nyo pakinggan ang inyong tunay na katauhan, maiiwan tayo, kapatid, doon sa may panahon at lahi. Kaawa-awa tayo. Akala natin, alam natin ang greater truth. Akala mong greater truth ay dak-dak lang. No, kapatid. Katauhan ito, kapatid. Mga Diyos ito na nakikita. Tingnan mo verse 19, chapter 8 ng Romans. For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation. Ano ang manifestation? Manifestations of the sons. Hindi son. Sons of God. Ang beloved Son na si Jesus Christ, iisa, ngunit marami siyang bahagi, marami siyang lahi. Ang tawag sa kanila, mga sons of God. But these sons, ang mga anak na ito, has to manifest. So, sino hinahanap nila? Ang Diyos na nagbaba sa kanila dito o ang Son? Ang Son dito ay apokalopsis. Apokalopsis. Disclose, reveal, appearing. Ibig sabihin nakikita. Hindi nakikita pero yung ginawang nakikita. Ito mga sons. Ito po sinusunod ng creatures. Ang buong nilalang ng Diyos. Ito po sinusunod. Kaya pa nag-pray ito, ang langit po bukas. Bakit? Hindi mo ba alam, kapatid? Marahil hindi natin alam na nung nilalang ng
the beloved Son. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nothing that was made. Walang ginawa. Walang nalalang kung hindi sa pamagitan niya. And the Word became flesh. Ito ang the beloved Son. Walang nalalang kung hindi sa pamamagitan niya. So, ang langit at lupa, sa pamamagitan niya. O ngayon, namatay at nabuhay na maguli, itong naglalang ng langit at lupa. Sino man daw ang nakiisa sa kanya ay iisang Diyos, isang Espiritu. At sabi niya, magala kayo kapag kayo umalis at pupunta sa Ama. Bakit? Kayo na ang mga sons. Kayo na ang titingnan ng paligid ng langit at lupa. Kayo na. Pero kailangan kayo mag-manifest. Kailan makita kayo ng lahat ng nilalang ng Diyos sa pamamagitan ng inyong kamalayan na kayo ay lahi ng tunay na Diyos. Wala yung tampo dito, tampo doon. Mga lahi ng unang Adan. Reliyon dito, reliyon doon. Doktrina dito ng tao, doktrina doon. Mga sons of God po ito. Manifestation of the sons of God. Mga sons, mga anak po ito ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, lahi ka ba ng Diyos, kapatid? Ha? Ikaw ang nakikita na ama mo. Okay? Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Oh, may 2 minutes ako, guys. Colossians chapter 1. I hope nasusundan ninyo. Kung talagang gusto po natin na maghari sa buhay, hindi tatampo-tampo tayo dahil hindi tayo pinagbigyan. Kalukuhan. Hindi yung paghari sa buhay yan. Kung kayo preach ng kingdom, tatampo kayo dahil hindi kayo sinunod. No! Yan po mga lahi ng unang Adan. Wala kami pakialam dito sa mga ganyan, kapatid. Kami ang nakikita, buto at laman ng Diyos. Wala kami pakialam sa ganyan. Was yan lahat. Was. Tingnan mo dito. Verse 26, Colossians chapter 1. Tagalugin natin. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Inilihim po itong hiwaga na ito. Sa mga may was, sakop ng panahon at lahi, was. Si Jesus Christ, hindi po sakop ng panahon at lahi. Kaya nga ang kaharian niya, walang hanggan Kaya nga, hindi siya kasali sa was. Ang genealogy niya, sinabi doon, supposed to be. Sabi niya, kumbaga pinalagay na anak siya ni Jose na may was, son, was of this one, was of this. Si Jesus walang ganyan. Ito yung ibang klaseng Adan na lahat tayo dun dapat nakabatay ang lahi. Tingnan ninyo. Sa dinami-dami na natanggap ninyong wisdom dito sa lagi, pag inatake kayo ng demonyo na ito, balik kayo dun sa may was, sa may panahon at lahi. Kaya yun, nagtatampo kayo. Yan, nagtampo, rebellion na yan. Demonyo yan. Tingnan mo. Anong ginawa mo? Post ka ng post ng pang-insulto. Hanggang sa balang araw, delikado ka niyan, kapatid. Dahil lalo kang lumalayo sa tunay mo katawan. Tingnan mo dito. Itong hiwaga na ito, na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Datapot nga pinahayag sa kanyang mga banal. Walang banal po na sakop ng panahon at lahi. Wala pong ganyan. Ang mga banal po, kauri ito ng Diyos. Walang hanggan ito. Hindi sila sakop ng panahon at lahi. Basahin niyo po mabuti. Verse 26 ng Colossians chapter 1. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Itong hiwaga na ito, kapatid, hindi ito hiwaga sa mga banal.
Normal sa kanila ito. Kaya napakarami sa ito tatampo sa manloob. Bakit? Hiwaga pa rin kasi sa atin itong katauhan na ito eh. Ngayon pinahig sa kanyang mga banal. Verse 27. Nasa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalawaltian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Ngayon si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Si Kristo nasa atin po, walang kaduda-duda kung tinanggap natin si Kristo, dahil ito po ay down payment. Kumbaga, tulad ng sinasabi sa Banal na Espiritu, na pag tayo po ay tumanggap kay Kristo, punta tayo sa langit. Walang kaduda-duda yan pag namatay tayo. Ngunit, hindi po nagtapos dyan. Gusto ni Kristo, gusto ng Diyos, ng beloved Son niya, in whom He is well pleased, ay walang hanggan ang lahi at paghahari. Wala na itong si Kristo dito sa mundo. Sinabi niya, magalak kayo dahil ako alis. At kayo, ang mga sons, magpatuloy ng lahi natin sa lupa o sa mundong nakikita. Walang puwang dito. Kaya itong pinag-aaralan natin, walang puwang dito ang may panahon at lahi. Oo, siyempre, naunawan natin na tayo ay piniperfect. So sa tinagal-tagal na natin pag-uusap, pagtuturuan, balik tayo ng balik doon sa may was sa panahon at lahi. Ipipilit natin dito ang katuruan nila, na puro katuruan yun ng may panahon at may lahi. Alam mo ba na wala ka ng panahon at lahi dahil banal ka? Baka hindi natin napupuna sa unang Pedro 2.24, sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus tayo pinagaling. Ang mga pinagaling, lahi po ng may panahon at lahi. Mga pinagaling. Ulitin ko Pag pinagaling ka, doon ang simula mo na dapat maunawaan mo na dapat na ilipat ka na sa mundo ng may panahon at lahi tungo doon sa mundo na walang hanggan. Ngayon, pag sinabing banal, hindi po ito kasali sa mga pinagaling. Ulitin ko Pag sinabing mga banal, wala na po ito sa lahi na was, lahi na pinagaling, hindi na po ito sila kasali doon. Bakit? Wala pong banal ipaliwanag na natin mabuti. Pag sinabi pong banal, hindi po sila kasali sa mundo ng makasalanan. Dahil ang sakit po, doon lamang ito sa mundo na makasalanan. Ang mga banal, dati po sila kasali sa lahi na may was o may panahon. Ngunit nung nakaisa sila sa kay Kristo, sila ay iisang espiritu. He who is joined unto the Lord is one spirit. Pakipost mo nga dyan, Ate Sheena. Hindi sinabing, he who is joined unto the Lord is one spirit with Him. No, wala pong with Him. Sa original, one spirit. Ibig sabihin ng spirit doon, Elohim. Sa Tagalog, Diyos, isang Diyos. Ang ibig sabihin, nung nakipag-isa tayo sa Kapanginoon, ibinalik tayo doon sa posisyon na walang panahon at walang lahi. Naibalik tayo, sinabi ni Pedro, we are partakers of His divine nature. Kabahagi tayo ng kanyang banal na katauhan. Itong banal na katauhan, ito po ang naglalang ng langit at lupa. Wala pang kasalanan noon. Ibinalik ka doon sa original mong katauhan na walang panahon at lahi, wala pang langit at lupa. So, paano ka makasali doon sa pinagaling? Teka, ulit. Ibinalik ka doon sa Efeso 1:3-4, nung wala pang langit at lupa, wala pang kasalanan, wala pang sakit. Paano ka makasali doon sa pinagaling?
Yan ang mga pinagaling, nagkasakit. Dahil kasali sila sa pananatlahi. Kasali sila dun sa kasalanan. Ang sakit, bunga ng kasalanan. Kasama ang kamatayan. Paano ka makasali doon? Banal ka na. Kaya nga binanal ka eh. Pag sinabing banal, hindi siya sakop ng panahon ng at lahi. Ibig sabihin, hindi siya sakop ng oras. Naibalik siya doon sa original niya katawan na kaisa ng Diyos. Paano ka makasali doon sa pinagaling? Nakuha niyo yan? Dito tayo papunta lahat. Of course, nagsisimula tayo pag nag-minister tayo ng healing, pinagaling ka na kapatid, pinagaling ka na. Kaya naman paniwalaan niya yon. Kasi yung salita na yon, ang pinagaling, ang tinutumbok actually nun, karunungan ng tao lamang. Ulitin ko ha. Pag sinabihan mong may sakit na pinagaling ka na, ang gusto pa pakawalan ng Diyos na tanggapin ng kanyang kaalaman na tao lamang na pinagaling na siya. Sa pamagitan noon, gagaling siya. Pero kailan natin siya i-perfect? For the perfecting of the saints. Banal. Sa sasakdan ng mga banal. Pag na-perfect na siya, napaniwalan niya banal siya, wala na siya dun sa lahi na yun na pinagaling. Hindi na siya pwede magkasakit eh. Kaya nga sabi ni Isaiah, no weapon formed against you eh. Dahil banal ka eh. Ang katuwiran mo, katuwiran ng Diyos eh. Ito yung ating piniperfect. Iba yung pinagaling, iba yung banal. So ngayon dito, gusto na marami ipilit dito yung pinagalingan nila na puro mga sakop ng panahon at lahi. Hindi pwede dito yan, kapatid. Simula, uunawain ka namin. Yung tagal mo na eh. Babalik ka dun eh. Tapos tampu ka, alis ka. Akala mo, aamuhin ka namin. No, hindi kami ganun. Bumalik ka dito, gusto mo na problem. Pero kaya wala ka ng karga. May karga ka eh. Ang karga mo, espiritu ng may panahon at lahi. Itong pinaghaharian ng Diablo. Pagsako ka pa ng panahon at lahi, ibig sabihin, pinaghaharian ka pa ng kapatayan. Kaya kita mo nangyari sa kanila. Marami na namatay. John 10:10, paniliwanag natin, di ba? Ang mga nanakaw, dumating dito para magnakaw, pumatay at magwasak. Dumating siya ako nga. Ano pa karapatan niya? Ano pa kakayanan niya? Dumating na siya ako nga. Pero pag hindi mo paniniwalaan siya ako nga ay banal at ikaw ay banal, sakop ka ng panahon at lahi. So, balik ka doon sa sakit. Balik ka doon sa pinagaling ka na. Pinagaling na ako. Okay. Totoo naman yun. Pero bumalik ka sa may panahon at lahi. Dahil may panahon at lahi lamang ng pinagagaling. Dahil nagkakasakit sila eh. Pero mga banal, hindi kita mo. Si Kristo na sa inyo, na pag-asa. You have the right to become the sons of God. May pag-asa ka na sa kaluwalhatian. Pag ang kaluwalhatian na ito, na perfect sa iyo at sa akin, anong kinalalaman ng sakit? Ibang mundo yon. May panahon at lahi yon. Ang kaluwalhatian, ang glory ng Diyos, katawan ng Diyos, wala ito panahon at lahi. Kasi sinabi kanina, sa Lucas, ang kaharian ni Kristo, ni Jesus, walang hanggan. Hindi sakop ng panahon at lahi. Kaya nga wala siyang was eh. Kaya nagpe-perfect tayo dito, perfecting eh. Pero mind-boggling ito sa mga nakagapo sa reliyon. Pero sinasabing anak sila ng Diyos, naunawa natin yon. Galing din tayo doon. Pero matagal na tayo nagsasama, tapos balik ka doon sa kanilang doktrina at ituro mo dito ang doktrina nila. Preach sila ng preach ng kingdom, pero hindi na nanawaan, na hindi sila kasakot ng panahon at lahi. Sila na ang nagpapatupad ng kingdom dito ng Diyos. Yan maging langit ka, sumusunod sa atin eh. Buksan ng langit pag nagpray tayo. Bakit? Kasali tayo sa banal na katawan ng Diyos na naglalang ng langit at lupa. Sa makatuwid, nung nilalang ng Diyos ang langit at lupa, nandun tayo. Kasama tayo. Ngayon, sa samaan loob nyo, pag sabihin na tayo ang naglalang ng langit at lupa. Bakit? Nasa Diyos tayo na naglalang siya. Ibinalik ka ngayon doon. Di wala ka na doon sa lahi na nagkakasakit.
pinagagaling. Pero doon tayo nagsisimula, okay? Pinagaling na tayo. Himala, Panginoon, himala. Oo, himala, yon. Pero pag umangat ka na dito sa banal, hindi na himala yon. Bakit? Nasa katauhan ka na ng Diyos. Eh. Ang himala sa Diyos, ang himala sa tao, hindi himala sa Diyos. Normal sa kanila. Eh. Kay Kristo, normal. Sa Ama, normal. Sa atin, katakot-takot na himala yon. Dahil akala natin, sakop tayo ng panahon ng lahi pa rin. Nag-guess pa ninyo? Iba ang perfecting, kapatid. So, punta tayo. Oh, sorry. Punta tayo sa ating talata, 1 Corinthians chapter 15. Sana magising kayo, kapatid, na iba dito. Iba kami dito. Iwan ko lang sa mga local pastors ninyo, pero para sa akin, siyempre hindi ko hahadlangan yung emosyon ng mga local pastors natin. Sila ang nakakaalam, no? Yan, kasi sila ang nasa harapan ninyo. Ngunit, kapatid, pag ikaw ay gusto mong tawagin kang pastor o leader, please, iwanan mo yung mga kaisipan na nagtampo, nasaktan. Saan ka nakakita ng Diyos nasaktan? Ha? Buhay Diyos daw tayo, bakit di tayo? Oh my. Kaya kung minsan, it takes, wisdom is too high for a fool. Ang kanunungan ay napakataas sa mga mamang. Hindi nila kayang abutin. Ha? Pero balang araw, sana hindi huli ang lahat. Balang araw magigising din kayo. Lahat tayo magigising. Na ikaw at ako ay hindi tao lamang, hindi sakop ng panahon at lahi, hindi tayo sakop doon sa was. Si Adam mismo was. Tingnan mo dito. Verse 45, 1 Corinthians 15, King James Version. Tingnan mo dito kung mayroong italic, ha? And so it is written, the first man Adam was made a living soul. Ibig sabihin si Adam, na una, kasali sa panahon at lahi. Was made. He was made. The last Adam. Tingnan mo ang was. Kung naka-italic o hindi. Ulitin ko, pag naka-italic, yung nakatagilid, hindi po yan original. Hindi yan kasali sa original na pagkasulat. Pero dito, the first man Adam was, hindi po italic. Metikuloso po ang pagkasulat ng salita ng Diyos. Kung hindi mo sisilipin, wala kang glory. It is the glory of kings to search out the matter. Alam mo ba, nagpipreach tayo ng ganito? Ang glory ng Diyos. Nag-uumapaw dahil ang puso natin, gusto natin mahalungkat. Ay itinago ng Diyos. And so it is written, the first man Adam was. Italic, hindi. Hindi po italic. Ibig sabihin, nandun sa original yan. Nakasulat yan dun. Was made a living soul. The last Adam. May nakasulat, was made. Pero naka-italic. Ibig sabihin, wala yan sa original na pagkasulat. So kung babasahin natin nang walang italic, ganito lalabas. And so it is written, the first man Adam was made a living soul. The last Adam, a quickening spirit. Wala siyang panahon at lahi. A quickening spirit. Sa Tagalog, hindi natin babasahin kasi mahirap. Sa Tagalog, hindi maano yan eh. Kita mo sa Tagalog kung tatagalogin natin, ito naman dito. Gaya hindi naman, nasulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging. No, hindi pwede naging. Pag sinabing spirit po, Diyos ito. Elohim. Wala po itong panahon, walang lahi. Kaya hindi mo pwede idugtong ito sa naging. Walang panahon na naging. Walang word ng naging na may dudugtong mo sa espiritu. No. So, dalawang uri
ng simula ng tao. Unang Adan, huling Adan. Ang unang Adan may simula, may panahon at lahi. Sakop ng panahon at lahi. May lahi siya. Ang huling Adan may lahi, pero ang lahi niya espiritu. Ang espiritong lahi, wala pong simula, walang wakas. Hindi po siya kasali sa panahon at lahi ng tao lamang. Tapos matatampo ka sa loob mo. Pero gusto mo tawagin kang pastor. Maraming mga pastor ganun. Pero sa lagi, sa oras po na inordain kayo, pakiusap. Alisin yung tampu-tampu. Kahit anong sama, hisigawan nating dalawa. Nandun tayo sa panahon at lahi. Kinabukasan, nagkita tayo ulit, nagyakapan tayo. It never happened, kapatid. Hindi nangyari. Ganun po sa lahi ng huling Adan. Kahapon, samaan tayo ng loob. Nag-away tayo. Nagsigawan pa tayo eh. Dahil, natukso tayo, pumasok ulit, bumalik doon sa panahon at lahi. Pero bukas, magising tayo pareho. Lumapit ako siya, Brad, sorry O ikaw mismo magsabi, sorry po. Ano sorry? Nasa katawan na tayong kukining spirit ulit. Ano sorry? Walang nangyari. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ako nagkakasala. Kung ginawa ko mabagay na ay ko gawin. Dahil sabi ni Juan, hindi maaring magkasala ang mga anak ng Diyos. Nagkakasala. Pero sabi ni Pablo, hindi ako, kundi itong laman ko na natinitirhan pa rin ng kasalanan. So, tampo ka. Bukas, bumalik ka, wala ka ng karga. Nasa espiritu ka na. Kailan ka nagkasala? Hindi ka nagkasala, kapatid. Yun naman ang garantiya natin dito sa lagi. Pag nawala na yung karga mo, at bumalik ka, sabihin, sorry. Ano sorry? Bakit ano nangyari? Ganito ko na, nagkasala. Ano? Sino nasabi sa'yo? Hindi ikaw yun. Bakit? Sino ba hindi nakagawa ng ganun? Ngayon, lahi na tayo ng huling Adan. Hindi tayo was! Hindi tayo kasali doon! Yung sa oras na nagising tayo sa ating tunay na katawan, halika dito, kapatid. Ako, ikaw, ako. Wala kang ginawang kasalanan. Tuloy tayo. Nanawanin niya. Yan naman ang ating garanti dito. Pero kung patuloy natin kimkimin, yakapin yung panahon at lahi, hindi tayo kalahi ng huling Adan. Hindi tayo pwedeng magbigay buhay. Bakit ka magbigay buhay? Pumasok ulit tayo dun sa buhay na hindi talaga buhay, kundi patay. Itong living soul na ito, hindi po ito espiritu. Ito yung mga nagkasala na lahi. Kaya hindi sila pwede magbigay buhay. Akala mo lang, pride, punta mo yung patay, gisingin mo, dahil gusto mong makilala, akala mo magising mo. No. Dahil yung ego na yan, kasali yan sa panahon at lahi. Lahi yan ng unang Adan na makasalanan. Hindi tayo pupunta doon sa patay para buhayin. Dahil gusto natin makilala, ego. Normal sa ating bumuhay ng patay. Hindi para makilala. Normal sa atin yan. Bakit? Alam natin, ng lahi natin, Diyos na nagbibigay buhay. Hindi para makilala. Dito sa lagi, hindi po tayo nagtuturo para makilala. No. Ang gusto natin makilala dito, ang greater truth. Kaya hindi ko kayo kilala, pakialam ko. Basta ba bumubuhay kayo ng patay, wala na yung lahi natin na sakop ng panahon at lahi ng tao. O di, dumami tayo. Malay ko kung sino kayo. Basta ba alam natin na perfect tayo na hindi tayo kasali doon sa was. Ayan, the first man Adam was. Pero ang last Adam walang was. Was made.
Tali. Hindi yan kasali doon. Dahil hindi pwede yan eh. Imposible yan. Salita na was sa espiritu. Walang espiritu na naging espiritu. No, no, no. Walang Diyos na naging Diyos. Ibig sabihin, hindi ka Diyos dati. No. Naging Diyos? No, 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 no. Nakuha niyo pa. Sana nga, sabi ko kahapon na i-discuss natin yung Christmas. Ang Christmas po, para mabilis tayo, daanan na natin doon sa mga maraming Kristiyano na galit sa Christmas. 300 years bago po ipanganak si Jesus, ang Roman Empire, alam nyo ba na nung dumating si Jesus, ang buong Israel, sakop ng Roman Empire, imperyo ng Roma. Ang kanila pong sinisilibran na fiesta tuwing 25 ng December ay para lumiwanag ang kanilang Diyos na araw. Sun God tawag nila. So ayon doon sa mga history na yun, nag-aalay sila ng buhay. Dahil pag 25 ng December sa western countries, doon sa may mga snow, doon po nagsisimula nakatago ang araw. So gusto nila lumabas ang araw. Ngunit, nung dumating na si Kristo Jesus at umakyat sa bumangon, namatay at bumangon na maguli, umakyat sa langit, nagkaroon po siya ng katawan. Ikaw at ako, buto at laman. Tinawag sila noong mga unang mga Kristiyano ng mga gang. Pag sinabing gang, sila po yung rebelde, hindi sumusunod sa sistema ng mundong ito. Tawag ko World of Caesar. Mundo ni Caesar. Mundo ng mga hari na nabubuhay ayon sa laman. Okay. So, rebelde sila sa tradisyon na nagkagisnan. Hindi nila sinusunod. Kaya pinapatay sila eh. Hinahunting sila eh. No? Ngayon dahil dito sa gang na ito, Gang of Christ, na puspos ng banal na espiritu, nakuha nilang atensyon ng trono ng Roma. Nung panahon na yon, ang emperor ay si Constantine. At dahil doon, nagkaroon ng vision ang emperor na si Constantino patungkol sa cross ni Jesus Christ. Nagkaroon siya ng vision dahil sa gang. Creation is in travail, waiting for the manifestation of the gang of Christ, of the sons of God. So dahil nagmanifest ang mga sons of God, maging ang trono ng Roma inabot ng kalawalatian ng Diyos. Hindi na naginip ang emperor. Nakita niya. Vision. Ang cross ni Jesus. Pinag-isipan ng hari na ito. Hanggang sa nadeklara siya na lahat ng ari-arian na kinuha ng sino mang tao, citizen ng Roma, sa mga Kristiyano, ibalik nila. Lahat, utos ng hari. Ano mga kinuha niyo? Kalabaw? No, walang kalabaw yata doon. Mga ari-arian na mga Kristiyano na ito, Gang of Christ, balik niya, balik! Kung hindi, pugot-ulo ka sa hari. Pagkatapos niyan, ang emperor ng Roma nagdeklara ng isang mass gathering. Parang fiesta. Fiesta tawag. At tinawag niyan Christ Mass. 25 ng December. Ang kanilang fiesta noon na ang kanilang pinupuri ang araw na sana lumabas, mag-aalay kami ng dugo sa iyo. Buhay. Napalitan ng Christ Mass. Pagtitipon sa pangalan ni Kristo. December 25. At mula noon, diniklara ng emperor ng Roma na lahat ng Roman citizen, mula ngayon, kayo mga Kristiyano.
Kaya naging Kristiyano sila ayon sa deklarasyon ng kanilang emperor, hindi ayon sa kanilang pananampalataya. So walang hindi pwede sumunod, hari yun eh. No? Ang first Christmas o Christmas ay nangyari daw ay search sa Google ay 327. Year 327 mula nung pinanganak si Jesus. Patay na rin sina Pablo nun, sina Pedro. Pero ang divine influence, hallelujah, tuloy, mga gang of Christ. Ang pagan tradition na palitan ng tamang pagkakilala na walang ibang sun God, kundi ang Son of Righteousness. Basahin sa Malakay chapter 4 verse 2. He's the Son of Righteousness. Yan ang Sun God. Ang huling Adan, na lahi niya ikaw at ako. Di mo alam kung gaano tayo katindi, kapatid. Maging ang trono ng Roma, lumuluhod. So, sana mahaba ating panahon. Pero wala tayong time. Kapatid, paano gagawin natin? Dito na lang muna tayo. Sa mga magtatampo, isip-isipin nyo, para kayong pumasok ulit sa lahi na pinag-aharian ng kamatayan, kapatid. Na, wag na tayo bumalik doon, kapatid. Ituloy natin ito. Ito lahi natin eh. Lahi ng huling Adan. Hindi naging kundi mga espiritu na nagbibigay buhay, mga Elohim, mga Diyos na nagbibigay buhay. Ito po tayo. Okay? Kung akala ninyo ang simbahan ay tropahan na, sa lagi hindi po ganun. Hindi kami nanghihinayang. Kung tropa mo umalis, sunod ka sa kanya, o hindi kami nanghihinayang dyan. No problem. Napakarami po ng tao sa mundo. Hindi po kami nangangailangan ng mga members para tulungan kami, pakainin kami, para dumami kami. No. Kami dito, ang hinahanap namin ng mga citizen, pamilya ng Diyos, na kailan matuto kung sino sila. Ito ang aming adikain. For the perfecting of the saints. Pag na-perfect na kayo, humayo kayo. Ikalat ninyo. Huwag kayong natili sa lagi. Ha? Pakinabangan ninyo ang inyong natutunan at ikalat ninyo. Pag may time bumalik kayo dito, fellowship tayo, okay. Kung may milyon-milyon kang dalhin, di kawa natin ang project yan. No problem. Na? Pero yung para himukin namin kayo pumunta rito, mag-tithe and offering para kumain kami sa inyo, mga abuloy. No. Hindi ganyan ang mga Diyos. Lahi ng huling Adan. We create, kapatid. Naglalalang tayo ng biyaya. Dahil tayo po ang pinakikingin ng langit. Pag nag-pray tayo, bukas ang langit. Sunod-sunuran lang sila sa atin. Pero pag hindi tayo nag-manifest bilang sons of God, walang langit na susunod sa atin. Yan yung mga prayer natin ng sakop ng panahon at lahi. Kapatid, bitawan mo na yan. Yung Ama namin, sumalangit ka. Thy kingdom come on earth. No, panalangin niya ng sakop ng panahon at lahi. Tinuro ni Jesus yan sa disipulo niya. Natupad na yan sa kanila. At natupad na rin sa iyo. Huwag mo na ipanalangin dahil natupad na yung pinalangin nila. Ipatupad mo na ngayon ang pagiging lahi ng Diyos. Wala ka na basa sa panalangin ni Jesus, naghihingi dito, naghihingi doon. No! Nag-uusap sila ng Ama, ang prayer, pag-uusap ng Ama. Ito ay meeting. Let us make man. Ito ay board meeting, kapatid. Yan ang una-unang meeting na mabasa mo sa Genesis chapter 1 verse 26. Yan ang tunay na panalangin. Nagmi-meet. Kaya nag-Google Meet tayo lagi. Nagmi-meeting. Yan ang tunay na prayer. Nag-uusap-usap. Anong ipatupad natin, Ama? Let us make man.
Yun ang unang meeting. Yun ang unang prayer meeting. Ha? Hindi yung, Ama, ibigay mo na ito. No, no. No. Ikaw na ang manifestation ng Ama. Mag-pray tayo, mag-meeting. Ama, Banal na Espiritu Santo, Panginoong Yesus, ito po ang aking adikain. Gusto ko pa ipatupad dito. Sabi ng Ama, okay, silyado. Boom. Tupad mo na. Ano man ipatupad mo sa lupa, susunod lang ang langit. Kaya nga, sunod ang langit. Bukas ang langit na nag-pray si Jesus. Bakit? Ano man ipatupad niya sa lupa, susunod ang langit. Yan din tayo, kapatid. Amen? I hope you get something. Sa mga matampuhin dyan, alisin mo yung karga mo, palayasin mo, durug-durugin mo at bumalik ka. Bukas kami, may banal na halik pa. Hallelujah. Father Almighty, great I am, we bless you. We honor you, we thank you. Salamat, Ama, sa karunungan mo. Salamat at kami ang nakikitang ikaw dahil kami ang iyong buto at laman at kami ang iyong kapuspusan. Salamat po sa makikinig pa. At salamat at naliwanagan kaming muli at tunay naming katawan. Thank you, Father. Salamat. And we give you all the dominion. Give you back all the glory na nasa amin din upang tayo iisa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus na aming katuwiran, si Yesu Kristo na aming buhay. Amen. Angels of God, we dispatch you in Jesus' mighty name again, guys. Tuloy. Guys, magpapasko na. Palagay ko, alam nyo na ang Christmas. Enjoy nyo ang Christmas. Huwag kayong paghapos doon sinabi nila. Ay, ang Christmas paganismo yan. Paganismo nga. Sa kanila, ginawa nilang paganismo. Pero ang totoo niyan, ang history niyan, ang trono ng Roma mismo, yumuko kay Kristo. Hindi ko pinanganak si Jesus sa December 25. Oo. Ginawa lang nila paganismo. Yung sinasabi nilang pagan. Pero totoo, ang original, yan po ang ebidensya na ang gang of Christ, na ang mga anak ng Diyos nagmanifest. Nakita sa mundo. Kaya pati trono ng Roma ay yumuko sa kanila. Kaya lang, pagdating ng mga panahon na hanggang ngayon, ginagawa na nilang maraming klase, no? So, pero sa akin, alam ko, at kung may bonus, kung may pakinabang, bakit hindi ko kukunin? Ba may bonus kami? Ang iba dito, $30,000 ang bonus. Oh, galit ka ba sa Pasko? Hindi naman ibibigay nila sa iyo kundi Pasko. Aber. Sa amin, hinihintay pa. Magkano kaya? Thank you, guys. Thank you. Mag-comment naman kayo dyan. Kahit dyan sa ating group chat, ha? Huwag na sumama ang loob. Sama ng loob. Sampalin kita dyan, isa ang lahi. Tapos ang sama-sama ng loob. Lahi tayo ng Diyos. Okay? Okay. I love you guys. Good night. Lang sama ng loob.